morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan ngayong umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating panalangin. So pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito na pinag sa amin. Thank you, Lord, for another day, Panginoon, to worship you. We pray, Panginoon, sa umaga ito, malayang gumalaw, Panginoon, ang Holy Spirit, Father, in us. And as we worship you, Father, may we glorify your name and may we lift up your name, Panginoon, this morning. Again, Lord, we thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning, ayan po. Sino po dito handa na magpuri sa Panginoon sa umaga ito? Pwede po makita ang kamay ng mga handa magpuri sa Panginoon this morning? Hallelujah. Let's all worship the Lord sa umaga ito. Scope our hands. Sing praises sa Panginoon this morning. I praise in the valley, praise on the mountains. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise, praise the Lord. Oh, my soul, sing. I'll praise when I feel it, praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon, it's more than a sound. 'Cause praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, say praise, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say praise, praise the Lord. Oh, my soul. Let's go to the clap our hands, everybody. Praise God, your sovereign Lord. Oh. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Say, I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Say praise, praise the Lord, oh my soul. Ha! Praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul.
won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Sing praise! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hey. Oh. Hallelujah. Let's all clap our hands sa Panginoon this morning. This is the worship of the Lord. Yes, Lord. This is the worship of the Lord. Huh. With all I'm holding inside, with all my hopes and desires, dreams that I dream, all I'm hoping to be, and all the world that will bring, and all the fails to compare. Say to one, all of me. I don't want it ever any other way. I got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. With all I'm holding inside, with all my hopes and desires, and all the dreams that I dream, with all I'm hoping to be, and all the world that will bring, and all the fails to compare. Say you want all of me. I don't have it any other way. I got a Savior and it's living. Say, whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. I got a Savior and it's living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. Change the breath. Song. Oh. I got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. Got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. Can never take you away. Can never take you away. Let's all clap our hands sa Panginoon this morning. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. And we'll never stop worshiping the Lord this morning. Because of who He is, we are here. And karapat-dapat lamang na ibalik natin lahat ng papurit pagsamba sa Kanya. Amen po? Amen. Let's go to worship the Lord sa umagang ito. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I
because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, let's all sing together. My provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, we worship you. And Lord, I worship you because of who. Lord, we worship you. Lord, I worship you because of who you are. Yes, Lord. Let's get to worship the Lord sa umaga ito. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing,
worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be I worship at your throne. I worship at your throne. Whisper my own love song. With all my heart I'll sing. For you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And know how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come. Ever I was lost, and you said that all you feel for me is undying love that showed me to the cross. I worship you, my God. Sing, I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Sing, I worship. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I love you. This is the once again. I worship you, my God. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Yes, Lord, forever we will be with you, Panginoon. And thank you, Panginoon, sa araw na ito na pinag-usamin. Thank you, Panginoon, dahil inalaw mo kami, Panginoon, to feel your presence today, Father. And as we continue to hear your word this morning, Panginoon, may you give us enough courage, Panginoon, to listen, Panginoon, and
to apply, Panginoon, kung ano po yung nais yung ibahagi sa amin ngayong umaga ito. Again, Lord, we love you and we worship you and we bring back all the glory and praise to your name. In Christ's name. Amen and amen. Let's all clap our hands sa Panginoon this morning. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay papatuloy sa ating tema this month na Financial Freedom, a Debt-Free Lifestyle. And tatlong lang po to. I guess this is the third to the last topic. No, third to the last topic. And then we will go to November na po. No, magkakaroon po tayong Thanksgiving and Christmas na. So, malapit na po. Matapos yung ating campaign at malapit na rin po matapos ang taon. So, yung aking mensahe is about cultivating winning attitude. Ano ba itong attitude na to na dapat natin cultivate? So, yun pong ating pag-uusapan today. And ang aking pong scripture will be coming from 2 Samuel chapter 7, verse 18 to 21. Basahin ko po siya sa wikang Tagalog. Sabi po dito, pagkatapos, pumasok si David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin, O Panginoong Diyos, sino po ako at ang pamilya ko at pinagpapala niyo ng ganito? At ngayon, Panginoong Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan na angkan ko. Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao? Ano po ba ang masasabi ko sa inyo, Panginoon? Panginoong Diyos, sapagkat nakikilala nyo kung sino talaga ako na inyong lingkod, ayon sa pangako nyo at kalooban, ginawa nyo po ang mga dakilang bagay na ito at inihayag nyo sa akin na inyong lingkod. You know what? There is one most common tolerated sins among those people who are saying they are Christians or they know God. Meron pong isang most common tolerated sin na nangyayari sa paligid natin na sometimes hindi natin namamalayan na ito ay kasalanan. And in fact, madalas natin itong nararanasan, kaya lang, na-excuse tayo simply because we thought na ito ay hindi naman big deal. Parang pinapalagpas lang natin. For sure, marami rin sa ating iniisip pag nalaman ito, hindi naman ito nga naman mali o hindi ito kasalanan. But to be honest, ako rin sa sarili ko, sometimes I struggle a lot with this thing. At madalas po na-experience ko na hindi ko namamalayan until pumunta ako dun sa senses ko na, oh my God, eto na naman ako at nagagawa ito. There are many forms of this kind of sin. Pwedeng self-pity, grumbling, complaining, anger, disobedience, sa madaling salita, pagrereklamo, pagko-complain. And ang root nito oftentimes ay ang sin of ingratitude. Ingratitude towards saan? Toward our gracious sovereign God. Para bang napakarami nating reklamo, forgetting, oh Lord, thank you, na bless nyo pa rin po pala ako. Yung ingratitude would somehow, ito yung characteristic ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon kung sino at ano siya. Nang dahil sa pagrereklamo at kawalang pasasalamat sa Diyos, ang nagsanhi para magalit siya sa mga Israelite during that time. In 1 Corinthians 10:10, sabi dito, huwag din kayong mareklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. And God is speaking, o Paul is speaking, o addressing ito doon sa mga Kristiyano, sinasabi, huwag kayong maging tulad ng mga Israelita. Dahil sa pagiging mareklamo nila, pinatay sila ng anghel ng kamatayan. In Psalm 95, verse 8 to 11, sabi dito, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Katulad na ginagawa noon ng mga ninuno niyo doon sa Mariba at sa ilang ng masa. Remember that time? Itong mga Israelite, sobrang dami nila reklamo. Bakit? Kasi una sabi nila, nagsasawa sila sa mana. Di ba yung mana yung parang umuulan tinapay sa umaga at nauubos sa hapon?
And then sabi nila, ang sinabi nila, sawa sila sa tinapay. Anong ginawa ni Lord? Binigyan sila ng pugo. Sabi nila, nagsasawa sila sa pugo at wala daw tubig. Sana pinatay na lang sila kaysa daw dalhin sila sa lugar na yan, sa disyerto. Ang sabi ng Panginoon, sige, makakakuha ka ng tubig. Anong klaseng tubig? Diba? Parang sabi, mapait naman daw. No? So imagine that, ang dami ng reklamo. At ang sabi sa verse 9, sinabi ng Diyos, sinubok ako doon. Kahit na nakita nila na ang mga ginawa ko, sa loob ng 40 taon, luba akong nagalit sa kanila at sinabi kong sila ay mga taong naligaw ng landas at hindi sumusunod sa aking mga itinuturo. Kaya sa galit ko, isinumpa ko na hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. And what happened during that 40 years? They just wander around the desert. No, naglakbay sila sa desert na hindi na nakikita kung anong katapusan nun. Some of the adults during that time, namatay na lang dahil sa kanilang pagreklamo. But we have to remember this one thing. No? This is the attitude that we need to cultivate. Meaning, dapat natin itong sinasabi sa sarili natin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, this is what the Lord commanded for all of us, to give thanks in everything. Mind my word, no? Everything. Sa lahat. In verse 18, sinabi dito, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Whether it's good or it's bad, ang sinasabi dito, we have to be thankful. And it clearly says na ito ang kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi dito, dalito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Ang sinasabi dito, simple, pero mahirap gawin. It is easy to be said than done, sabi nga po, no? And sabi dito na not only that, bakit tayo maging dapat na thankful? Yun ay dahil sa pamanang tinanggap natin kay Kristo. In Colossians 1:12, it says, at makapagpapasalamat din kayo sa Ama, ginawa niya kayong karapat-dapat na makikibahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Yes, it's true. No? To be Christian is not an easy thing. Hindi madali maging Kristiyano. Pero ang sabi dito, kapag tayo ay may kinikilalang Panginoon, meron tayong Kristo sa puso natin, meron tayong pamanang tinanggap sa Kanya. Tandaan po natin, a spirit of joyous, continual thankfulness ought to characterize us as Christian. Yan ang dapat na mapagmarka sa atin na makita ng mga tao na Kristiyano tayo, not because simply mabait tayo, but because of the gratitude that we have para para sa Panginoon. And remember, ang isang sumulat nito ay si David, itong 2 Samuel verse 7. And si David, after God's own heart, a man after God's own heart, ay isang taong mapagpasalamat. At yan ang pag-uusapan natin today. No? Ang ugat at bunga or the root and the fruit ng pagkakaroon ng isang pusong mapagpasalamat o yung gratitude, no, based on 2 Samuel verse 7. Tingnan natin yung number 1. Tingnan natin yung background. Ano ba yung background ng story na to? No, if you have time later today, pwede niyo pong basahin yung 2 Samuel verse 7 para makita yung sinasabi ko, no? Ang pinaka background nito, si David, nagnanais siya. Ano yung nais niya? To build God's house. And we all know that David is established in his kingdom. Talagang established siyang bilang tao, no? And dinala niya, every time na makikipaggera siya, nanalo siya sa kanyang mga kalaban, dinadala niya yung Ark of the Covenant o Ark of God. At nagtatayo siya ng palasyo sa kanyang sarili, at yung Ark ni God ay nakalagay naman sa tinatayo nilang tolda, no? At habang ang mga pakikipaglaban niya ni David sa mga kalaban ng Israel, no? At this moment in 2 Samuel verse 1 and 7, kasi hindi pa tapos yung gerang kakaharapin ni David marami pa, hindi pa tapos. But in verse 1, sinabi dito, no, ng 2 Samuel chapter 7, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya at hindi sinasalakay ng mga kalaban niya. So again, hindi pa tapos yung gera niya, pero binigyan siya ng kapayapaan ng Panginoon at hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. At sa kanyang pamamahinga during those time, in the period of calm, no,
at paninirahan sa kanyang palasyo, naisip niya yung katotohanan in verse 2. Sabi dito, isang araw, sinabi ni David kay Propeta Nathan. Sabi niya, tingnan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sedro, pero ang kahon ng Diyos ay nasa tolda lang. So naisip niya yung katotohanan, no? Habang siya ay nakatira sa magandang bahay, ang Diyos ay nagbibigay sa kanya ng panalo, pero yung tolda yung Ark of God o yung kahon ng Panginoon nakalagay lamang sa tolda. So nais ni David ang isang bagay, ang magtayo ng tahanan para sa Diyos. In verse 3, sumagot naman si Prophet Nathan. Ang sabi niya, gawin mo ang gusto mong gawin dahil ang Panginoon ay sumasayo. So para sabi ni Nathan, do whatever you wanna do since si God naman, yung favor niya is upon you. But on the same day, naggabi, no? Nakipag-usap ang Diyos kay Nathan at pinagbawalan si David na itayo yung templo na gusto niya. Napakaganda ng desire ni David. But God's answer is no. In verse 16, sinabi ng Diyos kay Nathan, sabihin mo ito, no? Na ang Diyos ay magtatayo ng isang bahay para kay David. At ang bahay at ang karya ni David ay mananatili magpakilanman. And for some of you who don't know or you're not familiar with, anong sinutukoy dito na mananatili magpakilanman? No? That our Messiah, Jesus Christ, came from the lineage of David. No? Yun ang tinutukoy dito. Sabi sa verse 16, magpapatuloy ang paghahari mo magpakilanman, gayon din ang paghahari ng iyong angkan. In the Davidic covenant, no, kung mapapansin natin, sinasabi doon that the Messiah will come from David's descendant. If we read the book of Matthew, di ba puro lineage yan? All of those lineage comes from the lineage of David. Ngayon, no, imagine mo pinangakuan si David ng isang napakagandang pangako na ang Messiah ay magagaling sa iyo, no? Si David, ang naramdaman niya, he was so overwhelmed with much gratitude for God's goodness towards him. No, parang napunong-puno siya ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanya. Siguro maaari nating isipin, no? Sino ba ang hindi magiging grateful kapag nakatanggap ka ng napakagandang pangako o malaking pangako mula sa Diyos? But we have to remember, no? Napaka-significant nito kasi yung una, we have to recognize na ang sagot ng Panginoon kay David ay hindi. Hindi mo kailangan tayuin ang temple. Huwag mong gawin yan. No? Imagine yung sagot ng Panginoon sa pangitaan ni David na maganda, na bumula sa isang malinis na puso, napaka-tangible at realistic ng kanyang pangarap na magtayo ng isang lugar, isang templo na malaki na kung saan ang mga mananambahan ay nagpupuri sa kanya. Nagsisiksika ng mga tao doon marahil, pangarap ni David. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi. No. Sa halip, no, ang ginawa ng Panginoon, nangako siya kay David ng isang bagay na hindi din makikita ni David even in his lifetime. At yun ang Messiah ay magmumula sa kanyang angkan. He could have been so disappointed, no? And even get angry because of God's denial of his dream. But rather he was so overwhelmed with much gratitude. Marahil may tinuturo si David sa atin tungkol sa pasasalamat, no? Even, especially when God says no to our plan. No, yan tinuturo ni David sa atin eh. Rather than be disappointed and get angry to God, that we should be thankful to Him. Even His answer to some of our prayers ay no. Why? Tingnan natin yung pinag-uugatan nito. A thankful heart stems from focusing on the sovereign God. Ang ugat daw ng pagpapasalamat ay mula, no, sa pagfo-focus, sa paglagay ng iyong paningin sa isang soberanong Panginoon o sovereign God, sovereign grace of God. David will focus on God, His purpose, and His sovereign grace. Tingnan natin yung una. A thankful heart is focused on God, not on self. Maliwanag dito, no, na yung merong mapagpasalamat na puso si David because his focus is all about God. It's not about himself. Isipin natin yung kalagayan ni David.
Hari siya. He was the king of Israel. At naging king siya sa pagtapos ng maraming taon ng paghihirap. Natalo niya yung maraming kaaway ng bansa. And again, he was so established. No? Very stable siya. Comfortable siya sa kanyang magandang palasyo. Isa siyang famous na tao. No, na even up to this point ng buhay natin, kilala natin who King David is. Di ba? At marami naglilingkod sa kanya. At hindi mahirap para sa kanya maging self-centered person, self-focused, or egotistic na klase ng tao. He could have got caught up enjoying the good life. No? Parang pwede na siya manatili doon na i-enjoy niya yung mabuting buhay niya na hindi siya namumblema at wala siyang concern sa mga bagay na maka-Diyos. Pero hindi yun yung kanyang ginawa. Instead, yung kanyang kaisipan, yung kanyang thoughts were consumed about God and His purpose. No? Ang isipan ni David, no, ang isipan ni David ay nakatuon sa Diyos at sa kanyang layunin. Nababurden siya para sa Diyos na dapat ang sentro ng bansa ay si God. Di ba sa Bible sinabi na mapalad ang isang bansa na ang Panginoon ay ikaw? Di ba? Na ang Diyos ay sambahin ng kanyang mga nasasakupan. Yan ang kanyang nais. At nais niya magtayo ng templo kung saan tinataas ang Panginoon sa kanyang proper place. At hindi siya mapakali hanggat hindi niya itatayo ang templo ng Diyos. Imagine, while he is sleeping in a good palace, and samantalang yung lugar ng Panginoon ay nakatayo lamang sa isang tolda. Ang puso ni David ay nakatuon sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Kaya when God says no to His plan, si David napuno pa rin ng pagpapasalamat sa Panginoon. And one of the reason why we wrestle with ungratefulness is because sometimes we are self-focused. Sometimes we tend to pursue our own fulfillment, our own comfort, and our own happiness. Minsan kasi, akala natin, muntik na. Akala natin, Christianity is all about ourselves. No? Akala natin, Christianity is all about happiness. Akala natin, ang isang pagiging Kristiyano ay laging masaya lamang. Ng pagiging Kristiyano, madali ang buhay. No? Forgetting that Christianity is all about God and it's all about His glory. Yan naman ang pagiging Kristiyano eh. Hindi madali ang buhay. Never natin masasabi na ang Kristiyano ay easy life. Pero may fulfillment because of His blessing. Because Christianity is all about God and all about His glory. Sabi nga sa Mark 8:34-35, pagkatapos tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya, at pinalapit sa kanya, sinabi sa kanila, si Jesus to, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ng sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang sarili at mawalan nito, ngunit ang taong nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If we want to follow God, clear po yung sinasabi niya, you must take up His cross and follow me. Kung gusto mo maging isang mapagpasalamat na tao, alisin mo yung focus sa iyong sarili at sa iyong kaligayahan at ituon ang iyong isipan at mata at paningin sa Diyos at sa kanyang dakilang layunin. To fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Kung nakatuon tayo sa Diyos at sa kanyang layunin, ito naman yung pangako niya that He will graciously meet all of our needs. No? Kung nakatuon tayo sa ating sarili, of course, we will come up empty. Pangalawang bagay po, a thankful heart is submissive to God's sovereign purpose. Ang isang puso doon na mapagpasalamat, alam yung kalooban ng Panginoon at nagsasubmit siya doon. Submissive siya dahil alam niya, ang isang pusong mapagpasalamat, alam niya na no matter what, ang lahat ng bagay ay mayroong ginagawang mabuti ang Panginoon. Nais si David na isang templo. Pero ang sagot ng Panginoon ay no. And marahil mahirap yan. Especially, alam ni David na ang motibo niya ay maganda. Di ba sabi doon, the man looks at the outside appearance, but the Lord always looks at the heart. No? Imagine that. Pero sinabi ng Panginoon sa kanyang naisin, no. Ito ay isang bagay na hindi naman patungkol sa kanyang sarili. Hindi nais si David na bumili ng isang malaking property, magtayo ng isang magandang palasyo,
o mataas na sweldo as a king. Pero ang nais niya ay magtayo ng bahay para sa Panginoon. His motive was so pure, but God's answer is no. Tandaan po natin, God wrapped His denial in some other wonderful promises. No? Na yung pag-no ng Panginoon, it's not a denial, but rather a redirection. No? But nevertheless, again, it was denial. Ano sana ang pwedeng ginawa ni God, no, bilang pagtugon? Ano sana ang ginawa ni David bilang pagtugon? Una, isipin natin, kung ano ba yung mangyayari, no, maaari niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa. Maaari niyang hinayaan ang kanyang pagkabigo na maging depression, malungkot siya, magreklamo siya, maghal siya sa Panginoon. Maaaring magtampo siya at mag-self-pity. He could have turned to self-indulgence dahil mayaman siya eh. Di ba? Pwede niyang ginawa yun para pakalmahin ang kanyang nasasaktang damdamin. Pero ang ginawa ni David, sumamba siya sa Diyos. Siya ay napuno ng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. He submitted to God's sovereign purpose. Alam kasi ni David na may mas magandang plano ang Panginoon kesa sa kanyang plano. And he is willing to be used however God wanted to use him. Sabi ni Stephen Cole, no? Sabi ni Stephen J. Cole, the key to David's response is seen in the way David viewed God and how he viewed himself. Yung pagiging mapagpasalamat daw ni David ay kung paano niya titignan ng Panginoon, kung anong pagkakilala niya sa Diyos, ano yung pagtingin niya sa kanyang sarili. 8 beses sinabi dito ni Stephen Cole, 8 times, no? In this short prayer, David calls God, "O Lord God," meaning God who is provider. In addition, David repeatedly extols God's greatness and His sovereign choice of Israel as His people. And 10 times David referred to himself not as the king, but as your servant. Sa harap ng Panginoon, sinabi ni David na ikaw ang hari ko at ako ang alipin mo. Anong tingin ni David sa Panginoon? That God is his great shepherd. No? Siya ay pastol, pero nangangailangan din siya ng pastol. He saw God as a sovereign of the universe, meaning ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito, and he and himself simply as God's servant. He could submit and be thankful when God's plans, even contrary to David's plans. How about tayo po? No? Have we ever think of ano po yung reaction natin, no? Na ano po yung dapat natin gawin, ano yung nais natin gawin kapag ang plano ng Diyos ay sumasalungat sa ating mga plano? What if God's answer to all of our prayers is no? Now, what we will do? Tandaan po natin, the test of gratefulness ay hindi yung kapag ginawa ng Diyos ang nais mo. Madali yan. No? Kapag ginawa ng Panginoon yung gusto mo. Pero, no, paano kung no ang sagot niya? The test of gratefulness ay kapag sinabi ng Diyos na hindi sa iyong mga plano, kahit ng mga ito ay plano mong isulong yung kanyang layunin. Even ang desire mo ay para sa kanyang sa kaluluwalhati niya, but He says no. We have to be thankful and see God as a sovereign and powerful at tayo bilang kanyang mga lingkod, and what we need to do is submit to Him. Pangatlong bagay po, a thankful heart is overwhelmed by God's sovereign grace. Yun po yung tandaan natin, na ang isang puso magpapasalamat ay na-overwhelm sa kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang kapangyarihan na punong-puno ng biyaya. When Nathan outlines God's covenant promise to David, na-overwhelm si David. In verse 18, sinabi niya, pagkatapos, alam niyo ginawa ni David? Pumasok si David sa tolda kung saan naroon ng kahon ng kasunduan, umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. Sabi niya, O Panginoong Diyos, sino po ako at ang pamilya ko na pinagpapala niyo ng ganito? Pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Prophet Nathan, ang ginawa niya, siya ay naupo at nanalangin. Nais ni David magtayo ng isang bahay sa Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos na hindi, David. Ako magtatayo ng bahay para sa iyo. In Samuel verse 7 verse 11, sinabi dito, mula na maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamayan kong Israelita,
magiging payapa ang paghahari mo at wala ng kalaban na sasalakay sa iyo. Ako ang Panginoon na nagsasabi sa iyo na hindi mawawala ng maghahari galing sa angkan mo. Grabe ang laki ng pangako ng Diyos para sa kanya. And ang nakita ni David, sino ba ako, Panginoon? Ano bang meron sa akin? And that's what we call grace. Pag naisip natin, Lord, bakit mo ako niligtas? Out of millions of your child to be, bakit ako yung pinili mo? Alam mo na sa maraming panahon, hindi naman ako magiging karapat-dapat. Diba? That's grace. That means God's unmerited favor. Let's talk about the two sides of grace. Una, tandaan po natin, grace is unmerited. Ibig sabihin, tinanggap mo kahit hindi ka karapat-dapat. Sino ako? Yung abot ka sa point na maisip mo na hindi ako karapat-dapat tanggapin ito. Kapag nakuha natin ng isang bagay and we felt na tayo ay karapat-dapat, no? Para sa isang bagay na to, hindi to grace. Reward yan. Kung magagawa mo anumang bagay upang kumita at karapat-dapat ka para dito, again, it's not grace. No? Ang grace ay sovereign act ng Diyos. Totally apart sa pagsisikap natin mga tao at kalooban ng tao. Ang grace ay something na mahirap sa atin dahil hindi naman ito yung normal practice natin. In life, nakakondisyon po tayo doon sa pagtatrabaho at sweldo, babayaran tayo. Di ba? Of effort and reward. But grace is not about wages or reward. Nagmumula ito sa naturalesa ng Diyos, hindi sa pagsisikap nating mga tao. Second, grace is favor. Yung favor, no? And it reflects God's abundant goodness. Ang Diyos na walang katapusang yaman ay nagbukas ng kanyang kayamanan ng langit at nagbuhos ng limpak-limpak na pagpapala sa kanyang mga anak. We're so much blessed beyond measure, and that's grace. Di po ba? And when we are overwhelmed with this tremendous grace, let's spend time sitting before the Lord. Lastly, let's look at the fruit. No? A thankful heart results in petition for the promise of God. Meaning, ang isang puso mapagpasalamat, ang ginagawa, he claim yung pangako ng Panginoon at ito ay pinapanalangin niya. The thankful heart will pray for the fulfillment of God's promises. When we see a promise in the Bible, what we need to do? To pray sa katuparan ng pangakong yun sa buhay natin. Although God already promised to David na lahat ng dakilang bagay na to, pero si David, hindi na tinaken for granted itong mga pangakong to. But rather, no, inangkin niya yung pangako ng Panginoon at pinanalangin niya ito for the fulfillment. Pag nakakita tayo ng pangako sa Bible, sabihin natin, Lord, ipinangako mo, inaangkin ko ang pangakong ito at magkaroon ng katuparan ito sa buhay ko. In verse 25 to 29 ng chapter 7, sabi dito ng panalangin ni David, at ngayon, Panginoong Diyos, tuparin po ninyo ang pinangako niyo sa akin na inyong lingkod at sa angkan ko para maging tanyag kayo magpakailanman at sabihin ng mga tao, ang Panginoon makapangyarihan ang Diyos ng Israel at ang sambayanan ko ay patuloy na maglilingkod sa iyo magpakailanman. Anong sinabi ni David sa verse 25-26? No? Sabi niya, magtuparin nyo ang inyong ipinangako. No? Para saan? Para maging tanyag ang Diyos magpakailanman. In verse 27, sinabi niya dito, Panginoon, makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito dahil ipinahig niyo sa akin na inyong lingkod na patuloy na manggagaling ang aking angkan at maging hari ng Israel. So sinabi niya, yes Lord, malakas ang loob kong ipanalangin ito because you already promised that, Panginoon. In verse 28, sabi niya, Panginoong Diyos, tunay nga kayo ay Diyos, ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod ang mabuting bagay na ito, tapat kayo sa mga pangako nyo. Yes, God is faithful to all of His promises. And God's promises are always yes and amen. In verse 29, sinabi niya dito, na po'y ikalugod nyo na pagpalain ang sambayanan ko para magpatuloy silang manahan sa inyong presensya, magpakilanman dahil itong pinangako nyo, Panginoon, at sa pagpala nyo ito, pinagpala ang aking angkan, magpakilanman. Pwede nating isipin, no? Bakit kailangan nating manalangin kung ipinangako na ng Panginoon lahat ng bagay nito? Tandaan po natin, no? That God brings about His sovereign purpose
through our prayers. Patuloy pa rin sa panalangin natin. Even when the Bible says, our Father already knows what we need, even before we ask it to Him, pero still, we have to come to Him. We have to come to Him and talk to Him because He is our God. God expects His servant na siyang tatanggap ng grace niya to take His promise and turn them into a thankful prayer for His glory. Sabi nga sa verse 29, sa lahat ng panalangin ng Diyos, ito ay para maging tanyag siya magpakilanman. To all of His glory. Why the Lord is blessing us? Again, for His glory. Alam ba natin ang pinangako ng anak ni David tungkol sa kanyang bahay, sa kanyang simbahan? Yung pinanalangin ng Diyos in Matthew 16:18, sabi niya dito, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So sinabi ng Panginoon na yung kanyang iglesia ay magiging matatag, sabi doon that not even a hell could prevail against it. At yan ang panalangin ng ating Panginoong Yesus. Meron po bang pangako ang Diyos sa buhay nyo that you are still holding on it? No? Claim it. Yun naman yung sinabi niya, and turn it into a believing prayer. God bless us all po. Thank you, Pastor. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa paglikom po ng ating tithes and offering. Tayo pong lahat ay tumayo para ipanalangin po ang ating offering. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito na binahagi mo sa amin. Lord, ngayong oras na ito ay binabahagi po namin ang aming ikapulang handog, Panginoon. Naway magamit ito sa ikalalagoy na iglesia, Panginoon. Naway pagpalain mo ang bawat isang nandirito ngayon sa iyo, iglesia. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing song. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I live for all my day to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost, and you said that all you feel for me is undying love. Show me to the cross. I worship you, my God.
I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my identity. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. You know how I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. Just say that all you feel from me is undying love that showed me to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo at sa iyong dakilang pangako, Panginoon. Lord, we pray na kami po ay tulungan mo na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, O God, rather than maging mareklamo at masanayan, Panginoon, na nagmumurmur, O Lord. Aming pong dalangin, Panginoon, na patuloy namin makita yung mga pangako mo at ang namin ito, Panginoon, at maniwala sa iyong mga pangako pagkat ito ay totoo, Panginoon. Pagkat ikaw ang Diyos na nagsabi ay hindi kailanman nagsisinungaling sa iyong mga pangako. Lord, and help us to practice in our daily living, Panginoon, yung pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, O God. Lord, amin din pong patuloy na dinadalangin, Lord, ang bawat isa na kung may mga panalangin sila sa puso, ito po yung sagutin ayon sa iyong kalooban. Pagkat sinabi mo, Lord, na tuwing sumasagot ka sa aming mga panalangin,
ikaw ay naluluwalhati, Panginoon. And help us, O God, again to focus not on ourselves, but you, O God, na siyang dakila namin dapat pagtuunan ng aming mga paningin, Panginoon. Amin din po dinadalangin na ikaw po yung patuloy na magparanas ng kagalingan sa may mga karamdaman. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin yung may mga kanilang nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays, na patuloy mo silang pagpalain at ikaw po, Panginoon, patuloy na kumilos sa kanilang buhay. And Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, na ikaw maging sentro ng kanilang pamilya at ikaw, Panginoon, ang siyang maging Diyos nila, Panginoon. And may they be like Joshua's house that says, we will serve the Lord, Panginoon. At Lord, amin pong dinadalangin, Lord, na ikaw po yung patuloy na mag-bless sa mga may mga trabaho bukas, Panginoon, yung favor mo be upon them at pagpalain mo ang lahat ng hahawakan nilang mga kamay. Salamat po, Panginoon, dakila ka, tinataas ka po namin, Ama, at sa amin pong paghiwa-hiwalay ngayong umagang ito, amin dalangin na pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo po silang kalingain. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you and give you peace forever and ever. Amen. Magandang umaga po.